And so what up guys, good morning. Another day, another content tayo ngayon. Ngayong araw pupunta tayo sa LTO San Juan para magpadagdag ng restriction code or driver's license code kung tawagin nila, or DL code. Dahil meron lang tayo ngayon yung sa letter B pa lang, letter A pa lang, I mean pang motorcycle lang, as in letter A, dahil hindi natin naabutan yung dating 1-2, yung ganong style or style ng LTO dati. So binago na nila yung kanilang system. So ngayon ay per letter na, and pwede nga tayo magpadagdag ng A1. Di na natin kailangan pang magpasa or mag-commit para sa PDC. Then mamaya subukan natin, dahil medyo tanghali na, time check ay 8:17. So hindi natin sure kung makakatapos tayo ngayon or makakapag-process tayo ngayon. Pero importante makakuha tayo ng medical ngayong araw para kung babalik man tayo sa LTO next time ay dire-diretso na tayo. And eto, dumaan lang tayo sa kabilang part ng ito, paakyat ng Pineda, dahil matraffic doon sa unahang part kanina. So shortcut lang tayo sandali dito. And eto na tayo. So ang daan natin ngayon sa EDSA, maraming daan ang pinapadaan sa akin, medyo traffic pag diniretso dito. Pero nakamotor naman tayo, madali na yung sumingit. So update tayo pag nandun na tayo mamaya. At sana may mahanapan tayong parking, dahil alas 8 na nga. Sana may mga pay parking doon kahit maghapon. Wala namang problema. Yan, so wait na lang natin yung update mamaya. See you later guys. And ito guys, pakit na tayo ng overpass dito, papuntang Kalentong, pero hindi tayo abot naman ng Kalentong. Doon lang tayo sa San Juan, kakanan na rin after natin pagdating doon. Blumentritt yun ba? Hindi ko sure eh. So sana wala masyadong tao ngayon. Araw pala natin ngayon ay Tuesday, may pasok, pero ma-absent muna tayo sa work dahil kailangan nating asikasuhin to sa regular days, kasi hindi tayo makagawa or hindi naman open ng LTO kapag weekend. So weekdays talaga natin siya kailangan gawin at kailangan nating umabsent para dito. Ayan, so ang daming ginagawang building pala dito. Ngayon na lang ulit ako nakadaan. Plan ko sana ngayon hindi magmotor, vlog lang tayo, pero konting clips lang and konting tutorial about sa LTO. Pero mamaya tuturo natin ano ba yung mga kailangan kapag tayo ay pupunta sa LTO, at tingnan natin, sana makapasa tayo kaagad ng unang take lang sa practice driving at saka sa exam. Though hindi na tayo nakapag-review masyado nga dahil biglaan lang na alis to. Hindi ko na nga sana itutuloy today kasi sabi ko late na, kailangan pala 4:30 at least nakapila na tayo doon. And maraming tao doon kasi isa sa main branch yung San Juan. Alam ko dalawa yan, sa Quezon City at sa San Juan. So yun, so check natin mamaya kung makapasok tayo at makakuha tayo ng number. Sana mabigyan pa rin tayo ng slot, at kahit maghintay tayo, kahit umabot tayo ng hapon doon, ay wala namang problema as long as na makapunta tayo. And weekdays naman, Tuesday naman, wala naman siguro masyadong tao at medyo alanganing araw. Kahapon sana, pero medyo maulan kahapon at pumasok na tayo kahapon. So dire-diretso na lang to hanggang makarating tayo doon sa hanggang makarating tayo doon sa LTO. And also ito na pala yung arko ng San Juan City. Dito tayo sa LTO San Juan tayo papaad ng DL or restriction codes natin. Ayan, San Juan City.
So ang sabi sa mapa ay diretso lang daw. So guys, approaching na tayo. Sa pagkanan natin ay dito na yon, pagkadating natin ay ito sa mapa. Nasa kanang side lang, alam ko harap ng Jollibee yun. Sana wala talaga masyadong tao para makapag-proceed tayo. Sayang yung araw natin ngayon kung hindi tayo makakapag-proceed. So ito, kanan na tayo guys. Sana makakuha rin tayo at makapasa, syempre. Yun yung hiling natin, na hindi na tayo magpabalik-balik. So hanap lang tayo ng parking dito siguro. Magtanong muna tayo saan pwede mag-park. At kahit pay parking, then pasok tayo. Sana walang masyadong tao. Yata sa kabila may pay parking yata dito. Tingnan natin. LTO. Ito yung bagong office nila, nasa left. O bandang unahan pa. Bandang unahan pa daw eh. So iba pa yung LTO doon. Iba rin yung nandito. Okay. Saan kaya to? Oo. Sir, parking sa plaza. Doon na, may bayad doon. Sir? Padagdag lang restriction, pero dito pa rin yun. Doon na po. Doon na rin yung bago. Medical na ba kayo, sir? Ha? May medical na po kayo? Saan yung pwede magpa-medical? Sir, parking. Doon na rin kayo mag-park sa. Sige. Park na, saan? May PDC na po ba kayo, sir? Meron na ako. Medical ba? At code lang yan. Nakita mo yung Uncle Jans, sir? Yung? Uncle Jans? Dito yung arap ng pula noon, left side lang, andun na yung medical na, cross side lang. Yung accredited na LTO dito. Ano mag-park sa may unit namin? Okay, sige, sige. Ano? Ayan, so may medical daw doon. Lapit muna tayo doon. Ano mo na lang, sir, para may makapag-park pa. Mahaba. So ito, pa-medical muna tayo sandali. Sayang kasi medical natin dati, hindi umabot guys. And so ayan guys, kakatapos lang natin dito sa Crosslight Medical Clinic. Yung nasa taas, hindi yung pang hayop. So pang hayop kasi nakalagay dito eh. So tayo ngayon ay punta na sa LTO. Ayan, LTO San Juan. Nandun lang yun, pero hindi ko alam kung pwedeng kung one way yata to. Ayan, check natin kung pwedeng naman. So yun nga, hindi pwedeng naman. And one way ito. So diretso na tayo ngayon dito sa LTO San Juan. Ikot lang tayo konti. Binayaran ko pala doon sa medical natin is 600 pesos. Same doon sa nakaraan. Hindi ko alam kung 600 or 500 pesos. So eye test lang naman ang papagawa. Ipapabasa kung malabo mata mo, kung nagko-contact lens or may salamin ka. So yun lang naman i-check. Tapos kung colorblind, ganyan din. And fit naman tayo doon. Wala tayong problema. Malinaw pa naman yung mata natin. Eh, hindi tayo gumagamit ng salamin. So yun ang isang requirement. And also tapos na rin tayo sa PDC, tulad nga ng sinabi ko. Tapos ngayon sa right side lang tayo. And LTO na. Ito yung bagong LTO. Iba na pala yung itsura sa dati. So ito yung bago nila. Kaya park na lang tayo doon sa park. So ayan, dito ako dati sa commercial center ng San Juan, pero hindi na daw dito. At ibang lugar na daw ngayon. Hindi ko alam kung paano yung process ngayon sa pag-drive, kung may driving test talaga na lugar para dito. So pasok tayo. Ito yung bagong LTO. Check muna natin. Pwede mag-park dyan, sir? Diretso lang po. Okay, thank you. Diyan, sir, ah.
Ito na nga guys ang bagong LTO San Juan. Galing siya sa kanang side, ngayon ay nailipat sa kaliwa. At syempre dala natin yung ating mga requirements na kailangan para sa pag-add ng ating panibagong DL code na letter B. Yan para sa sedan or 4 wheels naman. So kailangan natin guys ang ating ID, ang ating PDC at ang ginawang medical certificate kanina. So ayan guys, ilan tayong daan, pumasa tayo. Oops, sikip. So practical test naman daw ang gagawin natin ngayon guys. Sana dito rin makapasa. So last na ito. At ayan si Shadow dito sa labas tayo. Sa time na ito, pinaghintay muna tayo at maya-maya lang ay lumabas tayo para kumain muna sandali kahit ng simpleng mami dahil hinihintay pa natin matapos din kumain ang ilang tauhan ng LTO na magpapatest sa atin at magbibigay ng resibo dahil kailangan nating magrenta or magrent ng car dahil wala tayong dalang sarili nating sasakyan. So ito guys, tapos na tayo sa LTO. Nakuha na rin natin yung bagong restriction code natin. So meron na tayong hindi ko papakita, no, ito. So siguro screenshot ko na lang. So B code na, so pwede na tayo magmaneho ng sasakyan. At actually madali lang naman yung driving nila. Na-improve lang ng konti, hindi katulad noon na ikot ka lang sa isang pader, then parallel park. Ngayon medyo mas malaki yung pag mamanehoan mo, unlike ngayon. So uwi na tayo and mamaya update ko pagdating at pag uwi lahat ng mga nagastos at ginamit natin. Medyo nagutom tayo kasi ang kinain pa lang natin ay mami. Tapos mamaya try natin manood din ng basketball, first game ng San Miguel Beermen. So fun tayo. And hindi ko lang kung sasama ko pa sa vlog yun, yung ibang vlog na yon. So yun lang muna, update tayo mamaya kung magkano lahat-lahat ng gastos pag uwi natin. So sa wakas nakuha na natin yung bago nating license. Actually 2 months pa lang yung bago nating license na nakaraan. Mas okay yung picture. So ngayon parang stress yung dating natin kasi medyo matagal din tayo naghantay. At medyo mainit nung pagdating natin, although aircon, maraming tao dito. So dito pala yan sa San Juan. And LTO San Juan, mas in-improve nila yung facility nila. Mas okay, mas mabilis actually yung process at hindi mo na kailangan pumunta ng madaling araw at pumila para lang mabigyan ng number. So ngayon, kahit hindi ka na pumila or pumunta ng 4:30 AM, naalala ko ng first ko pa lang ay 4:30 or 4 nandito na ako. And ngayon, okay na naman siguro. So yan lang muna guys. Update tayo mamaya pag uwi. Lahat-lahat na nagastos natin. And so, ayan, what up guys? Magandang gabi na dahil inabot na tayo ng gabi sa pagre-record nito at yun, update lang dahil hindi na tayo nakapag-update at hindi na rin tayo nakapag-outro doon sa LTO kasi natapos na tayo mga alas 3 na. Pwede alas 9 tayo pumunta
at alas 3 na tayo halos natapos. Ito lang naman yung mga naging process ng pagpunta natin. Nag-umpisa tayo sa medical muna. May malapit na medical doon, pero nagulat ako sa mismong LTO ay meron palang medical, which is same lang naman yung price. Good thing din doon sa akin ay walang ibang tao, ako lang mag-isa. So ang halaga nun ay 600 pesos. So yun yung una natin binayaran. Then additional 50 pesos naman para sa parking. May parking doon na may ticket na ibibigay sa inyo at safe yung motor ninyo. Medyo initan lang pero may bantay naman doon at walang problema. Then once na okay na kayo, papasok kayo ngayon sa LTO exam. Ayan, magbabayad tayo ng 100 pesos naman. Then kukuhanan kayo ng picture, tatawagin yung name ninyo, kukuhanan kayo ng picture, kukuhanan kayo ng signature, ipapacheck kung okay naman yung signature ninyo, ipapa-update, and yung 4 fingerprints ninyo ipapalagay doon sa window 3 po yun. Next, after na ninyo doon ay maya-maya papaupuin kayo, tatawagin na lang ulit para naman sa inyong theoretical exam. By the way, yung 100 pesos na yon ay para sa test yun. So, fee para sa test, and next, iti-take nyo ang theoretical exam, 60 points lahat-lahat ito. Kapag kayo ay nakapasa, by the way, ang score ko, naka 48 lang ako. Mag-review ng mabuti. So, meron ako ilalagay dito na link, yung pinoydrivers.com yata. Yan, mag-review kayong mabuti dahil hindi tayo, ang ginawa ko lang ay additional code, no? So, hindi tayo yung katulad ng iba na ang ginagawa ay merong munang theoretical TDC or theoretical driving course. So, medyo nare-review sila doon sa mga driving center. Yan, yung mga school, driving school. So, may review talaga sila. So, tayo kapag magkapapa-add tayo, hindi na tayo dumadaan pa sa TDC. So, diretso exam tayo. Medyo mahirap, guys. Unlike nung una akong kumuha. Kaya ang score ko lang 48. Dati alam ko 58 over 60 ang nakuha ko, 2 mistakes. Then, once na naipasa ninyo, proceed na tayo doon sa, or nag-diretso na ako sa driving test na. So, dito, nag-drive ako ng Wigo yata yon. Pero bago yon, nirent ko yung sasakyan, nagkakahalaga naman ng another 350 pesos. Then, once na naipasa nyo yon, ang papagawa lang naman sa inyo ay ikot, 2 ikot, and parallel parking. Medyo nakakatawa lang yung part na hindi ako marunong mag-parallel parking or hindi ko siya na-master. So, biglang pinagawa pala doon sa nauna. Buti pangalawa tayo. Then, sinearch ko. So, habang nanonood ako sa pinapagawa sa kanila, pinanood ko rin sa YouTube paano yung proper ng parallel parking. So, which is, naipasa naman natin ng maayos. Then, pagkatapos nun, babalik kayo sa exam room. Ang gagawin natin sa exam room ay maghihintay ulit. Yan, sa waiting room na tawagin yung pangalan natin para magbayad naman ng additional 325 pesos kapag naipasa na natin yung exam or yung online examination and yung theoretical examination and yung practice. Ayan, drive ninyo or yung actual driving na pala. Pag naipasa nyo yung dalawang yun, proceed na kayo sa window 2 para makuha na ninyo. So, ang bayad po pala doon ay 325 pesos para sa pag-print ng inyong mga ID. So, naalala ko lang dito sa part na to, medyo maraming tao talaga kaya matagal yung releasing dahil hindi lang naman kayo ang inaasikaso doon na mga kumukuha or nagpapa-add. Meron din doong mga bumabalik at umuulit. Take note ha, meron po tayong mga fail doon karamihan sa theoretical examination kaya kailangan mag-review. So, ang total na nagastos natin pagpunta natin doon ay 600 para sa medical, 100 pesos para naman sa LTO examination, 350 pesos para sa rent ng car, at 325 pesos naman para sa pag-print ng ating license or ng ating ID. So, ganito ang marireceive natin. Ito siya. So, nadagdagan na tayo ng additional DL codes. Dati A lang ito, meron na tayo ngayong letter B. So, pang-automatic lang yung kinuha ko. Then, ang total na binayaran ko ay 1,375 pesos. So, less pa dito yung parking na 50 pesos and yung food ninyo. So, marami namang food na pwedeng mabili doon. Maraming kainan, mga karinderya. So, nasa sa inyo na lang kung ano yung gusto ninyong kuhanin. So, all in all,
Yun yung naging experience natin. At medyo may pagkakaiba sa driving dati nung tayo ay unang kumuha dahil pinaikot lang tayo sa isang malaking poste. Ngayon, meron na silang space na napakalaki, and nakita naman natin sa video kanina kung ano yung mga naging process, pero yun lang yung mga ginawa natin simula start hanggang sa dulo. Medyo matagalan talaga, kaya pag pupunta kayo doon ay maaga at kailangan ay prepared at ready na kayo. So nag-open pala yung kanilang ang LTO, ayan, San Juan, simula alas 8 yata ng umaga hanggang alas 5 sila. So at least mga 7 or 6 nandun na sana kayo. Mas maaga, mas maganda para kayo yung mauuna. Sa akin din ako nakapunta ng masyadong maaga dahil may inasikaso muna bago ko umalis at pumunta doon sa LTO. So I think yun lang muna, and dito na natin tatapusin yung ating vlog or yung ating pinaka-content kung paano nga ba kumuha ng LTO o ang experience ko sa pagkuha ng LTO, at sana nakatulong din sa inyo. By the way, ang date pala na to ay July 14, 2026, at ito na yung bagong process sa LTO San Juan kung kayo ay kukuha dito. May ilan tayong mga clip doon para at least ma-aware kayo ano yung bagong itsura. Hindi na yung mga old clips kasi karamihan nakikita ko yung nakapaikot lang. And that's it for today, guys. I think susunod na content na natin ay ang Bicol rides natin. Yan yung pinaghahandaan natin. So I hope may natulong ako sa inyo, and we'll see you next content. Bye-bye.